Magandang gabi sa mga magulang na hindi mapakali kapag wala pa ang kanilang mga anak sa oras ng paglubog ng araw. Sa mga eskinita ng tondo, may isang babala ang mga matatanda. Kapag narinig mo ang kalansing ng mga bote at ang pag-iyak ng gulong ng kariton sa madaling araw, huwag kang lilingon, sabi nila. Ang magbabasura na gumagala sa oras na iyon ay hindi karton o plastik ang kinokolekta. Ako, si Mang Hector. Bilangin mo ang mga tsinelas sa labas ng inyong pinto dahil baka bukas ang isa sa mga iyan ay nasa ilalim na ng maduming sako ng kariton ng mga nawawalang bata. Pakinggan mo ang kwentong ito. Si Mang Gustin ay isang ama na biktima ng trahedya. Isang buwan na ang nakalipas mula nang mawala ang kanyang bunsong anak na si Popoy habang naglalaro sa labas ng kanilang barong-barong. Ang tanging naiwan ni Popoy ay ang kanyang kanang tsinelas na kulay asul. Mula noon, gabi-gabi ay nagbabantay si Gustin sa kalsada, umaasang makikita ang anak. Isang gabi, bandang 3:00 ng madaling araw, narinig niya ang tunog na kinatatakutan ng lahat. Krrrre! Mula sa makipot na eskinita, lumitaw ang isang matandang lalaki na kuba at balot ng basahan. Tulak-tulak nito ang isang luma at malaking kariton. Pero hindi ito puno ng basura. Ang buong kariton ay punong-puno ng mga tsinelas, libu-libong tsinelas na pambata. Lahat ay walang kapares. Dala ng desperasyon, hinarang ni Gustin ang matanda. Nasaan ang anak ko? Alam kong kinuha mo siya. Hindi sumagot ang matanda. Itinuro lang nito ang ilalim ng kariton. Nanlumo si Gustin nang makita ang isang pamilyar na bagay na nakasabit sa isang pako. Ang kaliwang tsinelas ni Popoy. Ibalik mo ang anak ko, sigaw ni Gustin habang sinusubukang halukayin ang mga tsinelas sa kariton. Pero habang hinahawakan niya ang mga tsinelas, naramdaman niyang mainit ang mga ito. Ang mga tsinelas ay tumitibok, parang may mga puso sa loob. Hindi sila kinuha, Gustin, bulong ng matanda. Ang boses nito ay parang boses ng isang bata. Sila ang nag-alay ng kanilang mga sarili para hindi na sila magutom sa mundong ito. Ang bawat tsinelas dito ay isang bata na ayaw nang maglakad sa hirap. Biglang lumubog ang mga kamay ni Gustin sa tumpok ng mga tsinelas. Naramdaman niyang may mga maliliit na kamay na humahawak sa kanya mula sa loob ng kariton. Hinihila siya pababa. Itay, dito ka na lang. Hindi na tayo magugutom dito. Narinig ni Gustin ang boses ni Popoy mula sa ilalim ng libu-libong tsinelas. Nang dumating ang umaga, nahanap ng mga kapitbahay ang kariton sa gitna ng kalsada. Wala na ang matanda, wala na rin si Gustin. Ang tanging nakita nila ay isang bagong pares ng tsinelas na pangmatanda na nakapatong sa ibabaw ng tumpok. Pero ang mas nakakapangilabot, ang kariton ay dahan-dahang gumagalaw ng kusa patungo sa susunod na eskinita.
kung saan may mga batang naglalaro pa sa dilim.